Pinababasa nga ho ako sa comment section kung magkano na nga raw ho ang nagagastos namin dito sa aming pinapagawang bahay. So ayun na nga mga mare at pare, ito na nga po yung update sa aming pinapagawang bahay dito sa isla. Kung tutuusin ay 3 buwan na nga hong ginagawa itong aming bahay dahil naglaktaw nga ho ako ng 1 buwan dahil nag-anak nga ho ako. Syempre di ba mga mare, kapag ka mag-aanak ka nga hindi mo nga alam ang pwedeng mangyari sa'yo, kaya naman pinatigil ko nga muna ang paggawa. May nakalaan naman kaming pera para sa aking pag-aanak, pero syempre iba pa rin talaga kung marami kang nakalaang panggastos. Para syempre in case of emergency, kahit saan ka nga ospital dalhin, may pangbayad ka ni. Pero alam nyo ba mga mare at pare, sobrang tawang-tawa talaga ako sa sarili ko dahil sabi ko nga gagalingan ko nga yung pag-iri para hindi nga kami gumastos ng malaki. Nung kabuwanan ko na nga mga mare at pare, nagtanong-tanong nga ako kung magkano ang normal delivery sa private hospital at ang sagot nga ho sa akin 40,000 to 60,000 nga daw. Tapos kapag ka CS ka naman nasa 100,000 plus nga raw, kaya nga mga mare sa public hospital na nga rin ako nagpapa-check up dahil sabi ko nga in case of emergency na hindi kayanin dun sa RHU ay sa public hospital nga ako sa Margarito dadalhin. Kaya nga dito na lang din ako nagpadala sa hospital sa isla, malapit nga sa amin. At alam nyo ba mga mare at pare na 1.5 nga lang yung binayaran ko at refundable pa nga yun dahil may PhilHealth nga ako. O diba gaano kalaki ang natipid namin ani. Aba, biruin mo naman yung pambayad nga sa private hospital, pampagawa mo na nga ng bintana, Diyos ko. Pero hindi naman po ako against sa private hospital mga mi, sadya nga lang nagtitipid nga po ako dahil nagpapagawa nga po kami ng bahay. Kung mayaman nga lang ako at marami akong pera, bakit hindi sa private hospital ani? Pero hindi rin naman ako nagsisisi na sa public hospital nga ako nag-anak mga mare dahil sobrang maalaga at sobrang galing nga ng mga midwife na nagpaanak nga sa akin. October nga ho sinimulan itong aming bahay hanggang November, tapos pinatigil nga ho namin ng December at pinatuloy nga ulit namin ngayong February. Ang buong akala ko nga 1 buwan lamang gagawin itong aming bahay, pero nagkakamali pala ako dahil napagkakarami palang proseso bago pa magawa at matapos nga ito. Ang sabi ko nga po sa aking buyo, kahit simple at maliit na bahay lamang basta't nakakakilos nga po ako ng maayos at walang tulo ang bubong ay okay na nga po yun. Pero napakabuti talaga ni Lord dahil tingnan nyo naman yung bahay namin mga mare at medyo malaki nga yung nagawa. Nasa part na nga ho kami ng pagbububong at kung napanood nyo nga ho yung last vlog namin nung nakaraan mga mare ay nag-canvas nga ho kami ng murang yero sa bayan. Dapat nga ho isang mahabang yero yan mga mare, kaso nga lang wala nga hong pagdadaanan dito sa amin dahil bang liit nga ho ng daan dito. Kaya naman pinahati na nga lang ho namin sa dalawa para mas madali nga hong maipasok at mas madali nga hong maitaas. Puting kulay ng yero ang napili namin ni Buyok dahil marami nga rin ho akong napapanood na hindi nga raw ho mainit sa bahay yan. Natulong nga po ang aking Buyok sa pagbububong mga mare dahil marunong din naman po yan dahil nung nakakaraan nga katulong nga po siya ng kanyang kumpare sa pagwe-welding at paggagawa nga po ng mga bahay. Alam nyo naman ang aking Buyok, kahit anong trabaho kayang-kaya nga po niyang gawin. May nabasa nga rin ho ako sa comment section na kakaiba nga raw ho ang style ng aming bahay at ang masasabi ko lang mga mare ay yan po ay inspired sa kapapanood ko nga ho sa Black Up. Tingin ko po kasi mas makakatipid nga ho kami kung ganyang style yung ipapagawa namin dahil walang masyadong design. Yan nga po yung kapag nasa sala ka, tumingin ka nga ho sa taas ay kitang-kita mo nga ho yung ceiling doon sa second floor. So yun na nga mga mare, sasabihin ko na nga ho sa inyo kung gaano na nga ho kalaki ang nagagastos namin dito sa aming pinapagawang bahay. Pero bago nga po ang lahat ay kukwento ko nga po muna sa inyo kung saan nga po nanggaling itong pera na pinampapagawa namin. Alam nyo naman na nagbablog nga po kaming dalawa ni Buyok at ito na nga po yung naging bread and butter namin 3 years ago until now. Yes mga mare at pare, halos 3 taon na nga rin ho kaming nagbablog at totoong may pera nga ho dito kay Meta. Ito na nga po yung resulta ng pagbablog namin ni Buyok mga mare. Talaga namang kahit kainitan nga po ng araw, for the go pa nga rin po kami ni Buyok para sa content. Iba't ibang content nga po ang ginagawa namin ni Buyok noon mga mare. Meron po kaming content na pangingisda, meron pong content na pagluluto at kung ano-ano pa. Kaya naman kung matagal na nga namin kayong followers at isa ka nga sa nakakapanood ng mga content namin noon, baka naman pa-comment sa comment section ng Bangganda mo Talim Islander. Sa totoo lang talaga mga mare at pare, hindi ko talaga inaasahan na magbuboom po talaga itong page ko at magugustuhan po ako ng mga tao. Kaya naman sobrang nagpapasalamat po kaming dalawa ni Buyok mula po sa kaibuturan ng aming puso. Kung hindi po dahil sa suporta nyo, baka hindi po kami nakakapagpagawa ng bahay ngayon. Isa pa, ibang laki rin talaga ng bigayan ni Meta noon kumpara mo nga ngayon na halos 90% ang binaba ng earnings, pero parang gumaganda-ganda na nga ulit ngayon. Nag-affiliate nga rin po ako sa Black App at sa Orange App at sobrang laking tulong po nun para sa aming
pang araw-araw. Sobrang excited nga akong matapos itong bahay namin mga mare at pare, kaso nga lang hindi ko pa rin talaga alam kung kailan nga ito matatapos dahil kulang nga sa budget. Diyos ko, dahil kagaya nga po ng sinabi ko noon ay inuutay-utay lang din namin ito, at kapag ka may budget ay di tuloy, at kapag ka ubos na nga ang budget ay di tigilan ganun lamang iyon. Pero ang mahalaga nga ay nasimulan na namin ito, at syempre may tatapusin. Sobrang laking gastos din kasi magpagawa ng bahay dito sa isla mga mare, dahil yung mga materyales ay kukunin mo pa nga sa bayan, tapos ay isasakay mo pa nga sa bangka. Tapos ay magbabayad ka pa nga sa mga maghahakot ng materyales mula sa bayan papunta nga dito sa bahay. Sabi ko nga sa inyo mga mare, yung 18 pesos na halaga ng isang pirasong hollow block sa bayan, pagdating nga dito sa amin ay nagiging 27 pesos na. Kaya kapag nakapagpagawa ka nga ng bahay dito sa isla ay talaga namang napakalaking blessings na nga nun. Kaya naman sa mga nagsasabi po dyan na mayaman na daw kami dahil nagpapagawa nga daw po kami ng bahay, aba dyan po kayo nagkakamali, dahil sa totoo lang wala na po talaga kaming pera ngayon. Diyos ko, basta mga mare at pare, ang nagagastos na po namin dito sa bahay namin ay humigit kumulang na